Ito ang latest update sa kaso ni Catherine Camilon, ang nawawalang beauty queen contestant at public school teacher na magpasa hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Mahigit 7 buwan na ang nakakalipas. Dismayado ang pamilya ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon at PNP matapos na ibasura ng Laguna Prosecutor's Office ang kasong isinampa nila laban sa mga suspect na sina dating Police Major Alan De Castro at umano'y driver at personal bodyguard niyang si Jeffrey Magpantay. Ayon sa pamilya Camilon, desidido sila na muling magsampa ng reklamo para maipakulong sina Alan De Castro at Jeffrey Magpantay. Noong April 16, 2024, ibinasura ng Regional Prosecutor sa San Pablo City, Laguna ang reklamong kidnapping at serious illegal detention laban kina Alan De Castro at Jeffrey Magpantay, kaugnay ng pagkawala ni Catherine Camilon dahil umano sa kawalan ng ebidensya. Wala raw kasing sapat na ebidensya para iakyat sa korte ang mga kaso. Si Alan De Castro ang sinasabing huling nakitang kasama ni Catherine Camilon bago nawala noong October 12, 2023. Pero pareho nilang itinanggi ni Magpantay na may kinalaman sila sa pagkawala ng beauty queen. Sa kabila raw ng mga larawan kung saan nakitang magkasama at naghalikan sina Alan De Castro at Catherine Camilon, hindi umano ito maaaring gawing ebidensya sa pagkawala ng beauty queen. Ang pictures po na nagpapakita di umano si Major De Castro at Miss Catherine ay allegedly kissing does not prove kidnapping and serious illegal detention, although it may prove the relationship between De Castro and Camilon. Although ito ay idininay ni De Castro sa isinabmit na counter affidavit. Sabi ni Philippine National Police or PNP spokesperson, Police Colonel Jane Fajardo. Kinwestiyon din ng prosecutor kung bakit walang sample ng dugo sa sasakyan. Gayon din ang integridad ng mga larawang ipinakita ng mga testigo. Dagdag pa ng piskalya, sakaling totoo ang sinasabi ng 2 testigo na nakitang duguan si Camilon nang ilipat sa pulang SUV, may nakita dapat na blood sample sa loob ng sakyan. Huling nakita ang beauty queen sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12, 2023. Samantala, nagpahayag ang Philippine National Police or PNP ng kanilang balak na mag-apila sa pagbasura ng mga reklamong kidnapping at illegal detention laban kay Alan De Castro at Jeffrey Magpantay. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, maghahain ang Special Investigation Task Group or SITG si Camilon ng isang motion for reconsideration sa Batangas Provincial Prosecutor's Office laban kina dating Police Major Alan De Castro, Jeffrey Magpantay at 2 John Does. Sinabi din ni Colonel Jane Fajardo na kanilang gagamitin ang lahat ng legal na paraan upang ipaglaban ang kaso dahil naniniwala silang may sapat na ebidensya upang patunayan ang koneksyon ni Alan De Castro at Jeffrey Magpantay sa patuloy na pagkawala ni Camilon noong October 12, 2023. They will be exhausting all legal remedies available to us to possibly file a motion for reconsideration and or petition for review to the Department of Justice because they believe that they presented all the necessary evidence to prove the connection of Mr. De Castro and Mr. Magpantay in the continued disappearance of Miss Camilon. Ang paliwanag ni Colonel Jane Fajardo. They will be exhausting all available legal remedies available to us to possibly file a motion for reconsideration and or petition for review before the Department of Justice. Sa isang panayam ni Cheryl Cosim ng 1PH sa ina ni Catherine na si Rose Manguera Camilon, ibinahagi ni Rose ang kanyang kalungkutan sa desisyon ng DOJ, ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Binanggit din ni Rose na hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang naghahanap ng kanilang pribadong abogado para sa kaso ni Catherine Camilon. Narito ang buong panayam ni Cheryl Cosim ng 1PH. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Rose. Salamat po sa inyong oras. Magandang hapon po, ma'am. Kumusta na po, Nanay Rose? It's been 7 months, ano? At wala po bang any development dito nga po sa paghahanap po sa inyong anak? Wala pa po talaga, ma'am. Simula ho noong Oktubre, simula ho nung umalis siya hanggang sa ngayon, wala ho talaga, ma'am. Kahit ano.
At ito nga po, itong naging resulta po ng piskalya ay sinabi nyo po na balak nyo ulit magsampa ng reklamo. Ibig sabihin po ba nito ay may mga bago po kayong ebidensya? Ma'am, tutuloy-tuloy naman po ito at kung hanggat ano po ang aming maaabot na para madagdagan yung aming ebidensya, siya po namin yung gagawin para lamang po magkaroon talaga ng kalinawan at ng sagot sa aming problema. Kalakip na po ba yung plano ninyong pagsasampa muli ng reklamo dito sa pinaplanong apela ng PNP para po mabaliktad ang desisyon ng korte? Wala raw po bang naging bearing sa kaso yung inyong mga salaysay tungkol po sa naging relasyon ni Catherine at Major De Castro? Sa pagkakaunawa po namin, ang sinasabi nila doon ay hindi sapat na may relasyon ang dalawa na magiging, yun ho ang magiging dahilan para sa kaso na kidnapping at saka po doon sa illegal detention. Yun po ang naging sagot nila doon sa kaya po nawalan ng ikagawin ng kalinaaw ng sapat na ebidensya para po doon sa kaso naming isinampa. Ano po ang next move nyo? Kayo po ba may private lawyers na tumututok po dito sa kaso? Ma'am, sa ngayon po wala pa. Wala pa po kaming abogado namin na sarili. Wala pa po, ma'am. Oo. Ano ho ang plano nyo? Baka ho mas makatulong kung may talaga pong nakatutok po dito sa kasong ito? Baka sa pagka po talagang kailangan namin, hanap po kami, hihingi po kami ng kung kanino kami po pwedeng lumapit para magkaroon po kami ng aming sariling abogado. Maaari pong posibleng makatulong po kung kayo'y aalalayan ng PAO. Opo, ma'am. Ano ho ba ang sabi ng otoridad? Kampante po ba kayo sa itinatakbo nito? Kagaya po nito, ganito po ang naging desisyon. Sa totoo lang, ma'am, talagang nandoon ho ang pagkadismaya dahil hindi ho ito ang inaasahan namin. Ang inaasahan ho namin dito pa lamang sa una ay magkakaroon na ng kalinawan, ng totoong kasagutan. Sabi ko po, patuloy ho akong mag-aasa, patuloy ho kaming magtitiwala kung ano yung susunod naming maging aksyon para ho dito sa kaso na ito ay patuloy ho kaming magtitiwala. Pero Nanay Rose, sino ho ba ang gumagabay sa inyo? Umaalalay dito po sa pagtutok sa kasong ito? Ang PNP po? Opo, ang CIDG po. Opo. PNP, CIDG. Alright. Ano po ang kanilang suwestyon after po nitong ganitong naging desisyon po? Ang sabi naman po nila ay wag mag-alala at gagawin nila ang kanila uling magagawa para masolusyonan po uli at kung ano man po yung kailangan pang gawin, ay yun po daw ang kanila uling gagawin para magkaroon ho ng kalinawan itong kaso na ito. Dahil sabi ko nga, tinanong ko po sa kanila, ano po ang nangyari at ganito ang naging desisyon sa kaso na ito po. Yun po. Ano rin ho ang update? Bakit ho hanggang ngayon ay hindi pa rin humahanap ang inyo pong anak? Ayun nga po, ma'am. Kapag po nagtatanong ako kung lagi lang naman po nilang sinasagot, tuloy-tuloy, ongoing po yung paghahanap. Pero hanggang sa ngayon naman po, ma'am, talagang wala po hong nakikita. Hindi ho alam kung ano ba talaga, kung nasaan. Wala ho talaga, ma'am. I understand, Nanay Rose, na kayo po ay very dependent ngayon sa PNP, sa ating otoridad. At sabi nyo nga po, nandoon pa rin yung buong pagtitiwala. Pero sa inyo pong pamilya, ay may plano ho ba kayo? Ayun nga po, katulad ng nabanggit ko na baka ho makakatulong kung kayo dudulog sa PAO or kukuha po ng sarili nyong lawyer para po mas matutukan yung pag-usad po ng kasong ito. Ma'am, kung talaga po at yun po ang kailangan namin, hahanap po kami o gagawa po kami ng paraan kung paano po kami magkakaroon ng aming abogado, kung sino po ang po pwede namin lapitan talaga. Dahil siyempre, hindi naman po siguro maiikaila na ang aming, hindi namin talaga kakayanin yung pagkuha talaga ng pribadong abogado. Kung may malalapitan po kami na makakatulong sa amin para magkaroon kami, ma'am.
Okay. Well, we will try to connect you po with PAO and maybe kung gusto nyo pong kumonsulta, at least man lang kumonsulta, and tingnan lamang po kung ano po ang pwede nyo pa pong gawin. Opo, ma'am. Ganun na nga po ang aming... ganun na nga po siguro, ma'am, ang po pwede namin gawin. Siguro po, ano po ang ating apela pa sa ating pamahalaan? Gaya po lagi, ma'am, ng aking sinasabi. Pagaya kami hong pamilya, wala ho kami talagang ibang gusto. Kundi yung magkaroon ho ng kalinawan, magkaroon ho ng kasagutan, at nga ho'y magkaroon ng hustisya ang pagkawala ho namin ng aming anak. Dahil sa amin ho, napakahirap nito eh. Dahil kami patuloy ho kaming naasa, patuloy ho kaming nagtitiwala na talagang masasagutan kung ano ho ang talagang kailangang lumabas ho sa kaso na ito. Yun ho lang lagi ang aking panawagan. Natulungan ho kaming mabigyang linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Kailan daw ho iaapila muli ng PNP ang inyong kaso? Inaayos na po, ma'am. Inaayos na po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.